We are sowing seeds, and the kind of seeds we sow will be what we grow. How we play, what we say, every deed, every word, each and every day in every way. We are sowing seeds. If I whine or tell a lie, that is sowing weeds. I would rather use good words and sow healthy seeds. When I'm grown, what I've sown, all will see, look at me, I have planted it carefully, every day in every way. We are sowing seeds. Proverbs 8:6-7. Here, I will speak noble things, and the opening of my lips will yield right things. For my mouth will utter truth. Amen. Kumusta mga bata? Naalala niyo pa ba ako? Ako si Sister Nora. Sa nakaraang aralin ay lalaman natin ang tao ay kahanga-hanga at kamangha-manghang nilikha ng Diyos. Pinakita rin sa atin na ang tao ang pinakamataas o pangunahing nilalang sa lahat ng nilikha ng Diyos. Bakit kaya ang tao ang pinakamataas na nilalang? Isa-isahin nga natin ang bawat bahagi ng katawan ng tao upang malaman natin kung bakit. Una ay ang bibig. Alam niyo ba mga bata na ang mga hayop ay nilikha ng Diyos na may bibig din? Subalit tanging ang tao lamang ang may kakayahang makapagsalita o makipag-usap o makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga salita. May mga hayop na tinuturuan at nakauunawa. May ilang tagapagsanay na mga hayop na nagtuturo sa kanilang magsalita na kagaya ng chimpanzee, parot at iba pa. Subalit, walang hayop na natutong magsalita ng katulad sa pagsasalita ng tao. Bakit kaya? Sapagkat wala sa bahagi ng pisikal na katawan ng hayop ang kayang makagawa ng tunog na kagaya ng sa wika ng tao. At wala rin kakayahan ang kanilang utak na pag-aralan ang ating wika o mga salita. Magbibigay ako ng halimbawa ng mga hayop na sa palagay natin ay makapagsasalita. Halimbawa ay ang parot o ang talking myna. Pakinggan nga natin sila. Ito yung mga hayop na may kakayahang makasagap ng tunog at ginagaya ang kanilang mga naririnig. Ngunit hindi talaga sila nagsasalita mga bata. Maaring makagawa sila ng tunog at huni, ngunit wala silang kakayahang magsalita ng kagaya ng sa mga tao. Pakinggan nga natin yung iba pang mga hayop na tulad ng pusa, ng aso, ng baboy, ng bibe, ng kambing, ng leon. Sa ating mga narinig, hindi ba't wala ni isa man sa mga ito ang makikayang makipag-ugnayan o makipag-usap gamit ang salita ng tao? Namamukod tanging ang tao lamang ang may bibig ng nilikha ng Diyos na may kakayahang magsalita. At sa ating pagsasalita mga bata, dapat maging maingat tayo. Maging maingat tayo sa mga salitang lalabas sa ating mga bibig. Dapat ginagamit natin ang ating bibig sa pagsasalita ng magagalang na salita. Kagaya ng salamat po, maaari po ba? Sorry po o paumanhin po. Dapat ito ay maging musika sa kanilang pandinig. Purihin at pasalamatan natin ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng bibig na nagsasalita. At dapat gamitin natin ito sa wasong paraan. Sadyang kahanga-hanga ang paglikha ng Diyos sa tao. Amen! Ephesians 4:29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but only
that which is good, for building up according to the need that it meets, give grace to those who hear. Hello mga bata! Napakagaling ng ating Diyos dahil ang tao ay kangahanga at kamangha-manghang ginawa. Muli ako si Sister Evangeline. Mga bata, ginawa ng Diyos ang tao na may bibig na nakakapagsalita. Ito ang nagpapaiba sa tao mula sa iba niyang nilikha. Sa pamamagitan ng ating pagsasalita, naipapahayag natin ang ating mga iniisip at nararamdaman. Nakakaugnay natin ang iba sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap. Dahil ang tao ay nilikha na may kakayahang makipag-usap sa pamamagitan ng salita. Kailangan nating maging maingat sa mga salitang ginagamit natin. Alam niyo ba, mga bata, na napakaraming salita sa wikang Ingles lamang mayroong higit 1 milyong salita. May mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. Katulad na lamang ng salitang maganda na may kasing kahulugan na marikit. Ang kasalungat naman ng mga salitang ito ay di kaaya-aya o pangit. Ang malungkot o malumbay na ang kasalungat ay masaya. Ang masaya at maligaya, ang kasalungat ay malungkot. Ang magaling at mahusay, ang kasalungat naman nito ay mahina. Ang mga salita ng ating wika ay naghahayag ng ating mga iniisip at damdamin. Kaya mga bata, kailangan nating mag-iingat sa mga salitang ating sasabihin. Piliin nating sabihin ang mga salitang mabuti at positibo sa halip na negatibo at masasakit na salita. Paano na lamang kung ang mga bibig natin ay walang kakayahang magsalita? Maaaring mahayag natin ang ating iniisip at nararamdaman sa pamamagitan ng pagkilos. Subalit, mahirap maunawaan o maintindihan ang gusto nating ipaalam. Kaya gamitin natin ang ating bibig sa pagsasalita ng mga wastong pananalita, lalo na sa pagpapasalamat sa Panginoon na lumikha sa tao na kahanga-hanga at kamangha-mangha. Amen! Psalm A2A. Out of the mouth of babes and sucklings you have established strength. James 3:10. Out of the same mouth come forth blessing and cursing. These things, my brother, ought not to be so. Magandang hapon mga bata! Ako si Sister Christine. Kamusta kayo? Alam niyo ba na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis? Kung ang Diyos ay nakapagsasalita, tayo rin ay makapagsasalitang gaya niya dahil tayo ay may bibig. Bagamat ang mga hayop ay may mga bibig din, hindi nila kayang magsalita kagaya ng tao. Halimbawa, ng pusa. Kapag ito ay nagugutom, ang kaya niya lamang sabihin ay gayon din kapag siya ay nasaktan o naipit. Ang kaya niya lang sabihin ay meow meow pa rin. Ito ang kaibahan natin sa mga hayop, mga bata, na nilikha ng Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos na may bibig upang manalangin, magpuri at magpasalamat at isalita ang Diyos sa ibang tao. Ano-ano ba ang mga salitang dapat nating sabihin o isalita? Sino ba ang Diyos na kilala natin? Ang Diyos natin ay pag-ibig. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya dapat tayong magsalita ng may pag-ibig o pagmamahal sa isa't isa. Ang Diyos din natin ay matuwid. Lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Kaya,
ang mga salita rin natin ay dapat na nasa tama ayon sa gusto ng Diyos. Mga bata, tandaan natin, hindi ginawa ang ating bibig upang magsalita ng mga negatibong bagay. Marami man tayong nakikita at naririnig na maaaring magsanhi na makapagsalita tayo ng masama, lalo na kapag tayo ay nagagalit. Subalit, tayo ay binigyan ng konsensya o budhi upang malaman natin ang tama at mali at mga dapat nating sabihin o hindi. Isa ito sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay matuwid at tayo ay kanyang iniingatan. Tayo ay pinaalalahanan ng ating mga bibig ay hindi natin ginagamit upang magsalita ng masasamang salita, bagkus ang ating mga bibig ay dapat magpuri at magpasalamat sa Kanya. Lagi nating tatandaan, mga bata, nais ng Diyos na panatilihin nating malinis ang ating mga bibig sa pamamagitan ng pagsasalita ng mabubuting bagay tungkol sa Diyos. Amen.